So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, kahapon, hindi ako nakagawa ng content kasi medyo busy yung araw ko nun. So, isa po sa mga napuntahan ko po is yung lugar sa Pasay kung saan ako nakatira. Doon po sa Villamor Air Base. Kasi actually, nung bata pa lang ako, doon talaga ako lumaki. Lumipat lang kami anywhere. Yon. So, unintentionally ay nagkita kami doon ng kababata ko. So, nakakatuwa lang na ngayon po ay isa na po siyang Air Force. And then, nabanggit niya nga rin po sa akin, actually nababanggit niya naman sa akin, kasi friend kami sa Facebook, na naka-follow pala siya sa channel ko. Actually, follower ko siya. So, nakakatawa lang, no? Actually, mga 2 dekada ata kami hindi na nagkikita nun eh. So, ito na nga, no? So, nabanggit niya nga po sa akin na naka-follow siya sa akin at syempre, napagkwentuhan namin yung tungkol sa politika. At saka dito po sa bagong administrasyon. So, dito lang ako medyo na-intriga sa kwento niya. Kasi nga, nabanggit niya nga po sa akin na yung mga na-recruit daw po na mga PSG ay karamihan daw po sa kanila, especially po mga babae, ay binalik na po. Kasi yung mga PSG po kasi halo-halo po ito ng mga sangay ng armed forces. So merong Navy, merong Marines, merong Air Force, merong Army. So halo-halo yan. And then nire-recruit sila para maging PSG at ngayong taon nga daw po, pagpasok nga raw po ng year 2023, binalik na raw po, karamihan po sa kanila at karamihan po daw po doon ay babae. Well, kasi syempre sa akin, gusto ko lang gawa ng content. Kasi malamang makakarating ito sa mga bitter. 'Di ba? Especially itong si Maharlika. Sigurado ako na makakarating sa kanya to kasi nga may mga tatanga-tanga pa rin po talaga na nagbibigay po ng information kay Maharlika. Baka kasi sabihin ni Maharlika, kita nyo mga palangga, tama ako na magkakaroon talaga ng ligwakan sa Malacanang. Kasi naalala ko po kasi mga ka-Streetwise na meron pong isang content si Maharlika na mali. Sobrang mali. So habang kinakwento nga sa akin ng kababata ako yun, so out of nowhere, bigla ko naalala si Maharlika na naman, Diyos ko. So ito po yung content ni Maharlika na yung title po ay Ligwakan in Malacanang. So actually po mga ka-Streetwise, no, nabanggit na rin po talaga sa akin to ng kakilala po natin na totoo po talaga na magkakaroon po talaga ng ligwakan or tanggalan po ng mga appointees sa Malacanang, ASEC, USEC, or even mga employee. Magkakaroon po talaga ng tanggalan at ang ginawa po kasi dito ni Maharlika, ginawa ng content na mali-mali. So ito lang, no, paano ba? So balikan na lang po natin mamaya yung tungkol sa PSG. So pag-usapan muna natin ngayon itong ligwakan sa Malacanang na ang information po na binigay ni Maharlika ay mali-mali. So, panoorin lang po natin yung ibang part ng video na pinalabas ni Maharlika. So, ito po yan panoorin natin ng sabay-sabay. Civil service. Pero yung mga in-appoint ng Pangulo, ito yung nakarating sa atin na ang iba sa kanila ay hanggang December 31st na lang. So, napapatanong ako, ayoko na mag-consult sa mga kaibigan nating lawyers. So, may nambuti kong basahin yung Republic Act number 6713, Rules Implement. Okay, tandaan nyo yung binigay niyang Republic Act, Republic Act 6713. Tandaan nyo yan. Okay, sige. The Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. So this is the ethical standards ng mga public official appointees man from the civil service. Ayan, dahil mga hitad. Hindi ba dapat, kapag nagtatanggal ka ng tao o ng empleyado na lang sa isang kumpanya. Okay, cut tayo doon. Una, Maharlika, magkaiba yung na-hired na employee doon sa mga appointees. Magkaiba yon. Gagawa-gawa ka ng content, tatanga-tanga ka naman. Magkaiba yon. Papaliwanag ko mamaya. Kasi nga ito lang, no? Sabi kasi ng iba dyan, Takero, tigilan mo na si Maharlika. Actually, hindi. Hindi ko titigilan si Maharlika. Kasi may nakikita po akong paglilin lang, pagkakamali, at saka sadyang panloloko sa mga Pilipino. Para po magalit ang mga tao dito po sa ating presidente at sa administrasyon. Especially dyan sa binabanggit niyang babaeng ahas. So hindi pwede. So continue tayo. Ay may sinusunod ka na polisiya. 'Di ba? May guidelines. Ano ba ang kanyang ginawang karumaldumal? Siya ba ay nagnakaw? Nahuli ba siya? Nagpuslit ng mga produkto? Kung ano-anong mga dahilan. Mas maraming mga dahilan na titignan mo kung bakit kailangan mo tanggalin ang isang tao at hindi ka lang pwede magtatanggal na trip mo lang. Dapat magbe-base ka sa guidelines at sa batas. At kung gusto mo siyang tanggalin dahil sa mga petty things, hindi ba dapat bigyan mo ng tsansa ang tao
na itama niya yung kanyang pagkakamali. Naluluka lang ba? Naluluka ako mga palangga. Kasi itong mga inappoints, they are undersecretaries. So marami pong tatanggalin ngayong katapusan ng Disyembre. So hindi ba ito bawal sa dito sa Republic Act 6713? Doon yung mga tatanggalin na trip lang dahil associated kay Vic o associated kung kanino pa man, associated kay Maharlika. O, kita nyo mga ka-streetwise, no? So, ito lang, medyo nakulang po kasi itong content ni Maharlika dito rin po sa nangyari po na ligwakan din po sa PSG. So, actually, hindi naman po ligwakan yung nangyari sa PSG. Pero yung binabanggit nga po sa loob nga po ng Malacanang na mga ASEC at saka USEC at saka mga empleyado po, actually, ligwakan talaga yon. Totoo yon. So, ang tanong nga ni Maharlika, wala bang nilalabag na batas dito na basta-basta na lang basta-basta na lang daw tatanggalin without any reason. At saka, meron siyang binanggit na isang Republic Act, na isang batas, na Republic Act 6713. Yan. Actually, ito lang yung masasabi ko kay Maharlika. Magbibigay siya ng isang Republic Act or isang batas, maglalapag siya ng isang batas na katulad nito para lang magmukhang alam niya, para lang magmukhang may alam siya. Pero, sa napansin ko po, hindi niya po binabasa. Basahin mo kasi. Putragis na to, basahin mo. Ayan yung batas ha. So, Republic Act 6713, an act established of code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service. Okay, masyado na mahaba. So, actually, kung binasa lang ni Maharlika ng maayos to, yung sagot doon sa tanong niya, kung tama ba na ligwakin na lang basta-basta ang mga appointees ng ating presidente, actually, pwede po yun. Kasi nga, magkaiba po yung appointees sa mga employed. Kasi once na ikaw po ay appointees, anytime pwede ka pong tanggalin kung may problema po or hindi na po nagtitiwala sa'yo ang administrasyon or ang presidente. Kasi nga, appointees ka. So, ito lang, no? Basahin ngayon natin to ha. Section 2. Okay? Republic Act 6713 Section 2. Declaration of Policies. It is the policy of the state to promote a high standard of ethics, public service, public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty. So malinaw po doon na andun po yung word na loyalty. So kung ang presidente po natin or ang sabihin na nga natin na ang binabanggit nga ni Maharlika na itong babaeng ahas daw Tangan ng babaeng ahas na yan. Na itong babaeng ahas daw yung nagdiligwak daw po dito sa mga appointees nga po ng presidente po natin. Well, kung hindi ka na po talaga trusted or hindi na po nagtitiwala sa'yo ang administrasyon at ang presidente po natin, pwede ka nilang tanggalin dahil nga hindi ka na nga trusted. Kasi nga po, questionable na po yung loyalty ninyo. So, pwede. Magbibigay na nga lang ng example ng batas si Maharlika, hindi pa naintindihan. At saka in the first place nga po mga ka-streetwise, once na na-appoint ka nga po ng ating presidente, alam naman po nila yan na once na ikaw po ay appointed, alam naman po nila yan na anytime pwede silang tanggalin. Kasi nga, in-appoint ka lang In-appoint ka. Hindi ka na-hired. In-appoint ka. So, appointed ka. Anytime pwede kang tanggalin. So, anong problema mo Maharlika? So, ito na nga po mga ka-streetwise. Kasi nga po, kinonfirm din po talaga sa akin nang kakilala po natin sa loob na talagang totoo po talaga na magkakaroon po talaga ng tanggalan. Na para sa akin po, ito po ay paglilinis po sa loob po ng Malacanang, especially po sa mga tao po na hindi po nila nagkakatiwalaan. Well, para sa akin, walang problema yon. Karapatan nila yon. Karapatan ng ating administrasyon na mamili ng mga tao na pinagkakatiwalaan nila para po magawa po nila ang trabaho nila para mapabuti po ang ating bansa. Kasi nga mga ka-streetwise, kung dito pa lang po sa simpleng bagay po na to, nililigaw na po tayo ni Maharlika. Paano pa kaya pag nalaman niya pa? Sigurado kasi ako malalaman niya rin to Paano kaya pag nalaman niya pa yung ginawa po ngayon na pagtatanggal po ng karamihan po sa mga PSG, especially po sa mga babae? Baka sabihin na naman ni Maharlika na paano na yung mga PSG mawawalan ng trabaho? Actually, hindi ganun po yon. Kasi nga po mga streetwise, medyo hinalungkat ko po kasi yung mga pictures po ng PSG. Actually, makikita po natin na may mga babae po talaga na mga PSG. Pero once nga po, nasabi na nga po natin na natinanggal nga po itong mga kababaihan po na to sa PSG, hindi po ibig sabihin na mawawalan po sila ng trabaho. Kasi nga po, basahin lang po natin na kung paano mag-recruit ang PSG.
So basahin natin ito, recruitment. Okay. Recruitment. Agents are usually personnel of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Coast Guard. However, there are few civilian personnel acting as supporting units. Military and police personnel serving in the PSG retain the ranks and insignia of their service, which are worn in almost all orders of dress. So malino po mga ka-streetwise na ito pong mga PSG po natin ay mga personnel po ito ng mga armed forces. So police, 'di ba, military, navy, marines, armed forces lahat eh. So once na sila po ay na-recruit po sa PSG, so mariretain po ang kanilang insignia. So ito po yung kanilang sign or kanilang rango. Like kung police, sundalo, Air Force, Navy, 'di ba ganon. So once na na-recruit sila bilang PSG, so mariretain 'yon. 'Di ba? Pero pag sinabi po ng administrasyon po natin na hindi na okay na, hindi ka na namin kailangan bilang PSG. So ang mangyayari, babalik lang po sila doon po kung saan talaga yung duties nila bilang armed forces. So kunwari kung isa silang Navy na na-recruit ng PSG, so kapag tinanggal sila bilang PSG, babalik po sila sa kanilang trabaho or sa kanilang responsibilidad bilang Navy. So walang nawalan po ng trabaho. And of course, karapatan po ng ating administrasyon kung sino bang mga personalidad ang gusto nilang mag-secure para sa kanila. Actually, nakalagay naman to dito eh. Pakita ko lang So makikita natin dito sa role po, sa pinaka-role ng PSG ay providing security to President and their immediate family. So kasama po yung buong pamilya. So yun lang po para malinaw lang po, no? Kasi 'di ba, baka kasigawan ng issue eh. So inunahan na natin. So yun lang po, no? So ano po masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye!